Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na giliw namin tagapanood sa Facebook. Ito po ang inyong lingkod, Hector Diaz Colin, sa YouTube channel. Paki-like, share, and subscribe at pakipindot ng bell button para ma-notify po kayo sa iba pang mga video sa YouTube. Narito po tayo ngayon upang bigyan pansin ang isa sa napapanood nating balita sa YouTube. Ating pong panoorin. Walang pinipiling panahon po yung mga minions si Mount Dig sa propaganda. Kahit matindi yung nangyayaring pagbaha sa Metro Manila in other parts of the country, siging panira po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Jason sa tinutuya mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya sa kanyang post, ang galing mo talaga Mr. President, lampas tao ang tubig, baha sa Tatalon at Rojas Districts. Tapos sabay quote ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang zona na mahigit 5,000 na at 500 flood control projects ang natapos. Marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isabi nga natin sa ating post mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, 2 years pa lang, gusto ninyong masolve agad yung napakalaking problema sa pagbabaha dyan sa Metro Manila. Hindi nga nagawa sa 6 years ni Digong. Idagdag pa yung mga previous administrations ng mga dilawan. Tama po mga kababayan. At saka, sabi ng ating mga senador, ang dahilan ng matinding pagbabaha sa Metro Manila, yung mga reclamation projects. Ito ngayon yung balita sa DCRH, isinisi ni Senator Mig Zubiri sa reclamation projects ang mga pagbaha sa Pasay City kabilang ang compound ng Senado. Ayon sa Senador, posibleng consequences na ito ng reclamation sa Manila Bay dahil wala nang malabasan na flood water sa Pasay City. Philippine Senators on Metro Manila flood reclamation pa more. Ngayon, ang tanong, sino ba yung nag-approve ng mga reclamation dyan sa Manila Bay? Hulaan ninyo po kung sino. Binasuspid nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung napakarami pong reclamation dyan. Remember po? May mga nauna pa, mga kababayan, based on data, mga kababayan, alam ninyo kung sino yung nag-approve? Yung pinakang maraming reclamation? Alam na ninyo, si Digong. Ito yung basahin mo po, Jason siya. Ito yung dapat na isampal sa iyong pagmumukha para may masmasan ka. Tama po mga kababayan. Sabi dyan, all the 22 suspended Manila Bay reclamation projects pinasuspend ng ating Pangulong Bongbong were okayed during the Duterte administration. Sabi po ng DENR. Di basag agad yung propaganda po ninyo. Yung mga masamang gawain po ninyo ng presidente ninyo, isisisi ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na 2 years pa lang po at nire-remedyoan niya yung mga napakalaking problema na iniwan po ni Maudigs. Si Maudigs po yung salarin. Siya yung may pinakamalaki ay pinakang marami na inapprove na reclamation project sa Manila Bay mga kababayan sa mga presidente ng ating bansa based sa data po. At ang karamihan dito sa mga binigyan niya ng approval po na mag-reclaim, mga Chinese. Yan po yung data galing sa Altermedia ni-research ng Altermedia. Most of the ongoing reclamation projects were approved during Rodrigo Duterte's administration. Projects are only based on the February 2024 list provided by the Philippine Reclamation Authority. Nakita ninyo? Yan ang data. Si Ramos, si Estrada, kukunti lang yung na-approve. Kasi may batas po dyan. Arroyo, si Noynoy Aquino, kukunti din. Tingnan ninyo, mga kababayan, ang na-approve during the time of Maudigs, Duterte, yung ating Pangulo, mayroon din, pero kukunti lang. Nitong na-approve during the time of
of our President, Bongbong Marcos, galing pa sa panahon niya. Ni-review ng ating administrasyon ngayon. And in fact po, pinasuspend ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po. Sabi diyan, all the 22 of the Duterte administration approved reclamation projects in the Manila Bay are suspended. Sabi po ni DNR Secretary Loizaga. Yan po yung balita last year. August 10, 2023. The official said that upon clarification with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who said on Wednesday that one project was allowed to push through. All current projects at Manila Bay are under review. Lahat po ito had been previously approved under the PRA, Philippine Reclamation Authority, in the previous administration. Duterte administration. Ano kayo ngayon, Jason Sa? Tapos, ituturo ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hinahanapan ninyo ng flood control project. No amount of flood control projects in 2 years po would solve the problem na ginawa ni dating Pangulong Digong. Kasi yung labasan ng tubig sa Manila Bay, naharang na lahat dahil sa inapprove na reclamation projects ng amo mo. Di ba? Masyado kayo. Turo kayo ng turo ng kung sino-sino. Ang nakaturo sa inyo, 3 daliri. Nakaturo sa inyong sarili. Ayan po ang balita ngayon. Philippine Senators on Metro Manila Flood Reclamation pa more. So ito niya yung consequence ng walang habas na reclamation sa Manila Bay, sabi po ng senador. Babaha at babaha na palagi dyan sa atin tuwing uulan ng malakas. Sabi naman po ni Senator Joel Villanueva, isinisi niya rin mga kababayan sa reclamation ang massive flooding, widespread flooding sa Bulacan, his hometown. Sabi niya, imagine for the past 2 years including this year, we have this 1 billion a day flood control budget for the Department of Public Works and Highways alone. 1 billion a day. Please tell me if anyone here can see at least an improvement sa mga baha. You see, mga kababayan, so kung naghanap kayo ng sisisihin, huwag yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasa receiving end lang siya sa mga ginawa, mga kababayan, ng previous administration. Tingnan ninyo, mga kababayan, yung naging consequence ng reclamation project na inapprove ni Digong. Ayan po, nasa bubong na yung mga tao sa grabing pagbaha. Ayan po, matindi. Napakalalim ng baha. San Mateo, Rizal po ito. Ganyan katindi po. Mga bubong po yan. Ng mga bahay. Inabot na yung bubong. Ayan po. You see? Yan, sa Marikina River po. Yan. Katindi. Santa Mesa, Manila. Mga bata po nire-rescue. 3rd alarm na po. Yung Marikina River, 20.6 meters na po as of 4 p.m. Yan, San Antonio, Quezon City. Ito yung bus, mga kababayan, na stranded. Yung mga pasahero nasa bubong na. 2nd floor po, inabot din. Ito sa loob ng classroom ng University of Santo Tomas. Flooded sila po. UST sa Manila. Ito sa Pearl Drive, Fairview, Quezon City. Yan po ang sitwasyon. Ito yung sitwasyon sa loob ng UST. Yan. Grabe din yung baha sa loob ng UST, Manila. Ito yung lumubog na bus sa Espanya. Mga mima, mga sir. Yan Ayan. Yung mga pasahero daw, na-rescue na din. Sa Araneta Avenue pala siya. Nakita niyo po kanina sa live ko. Ito, University of Santo Tomas pa rin to po. Nag-submerge siya. Ito po sa Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Ayan po ang sitwasyon. Hanggang bubong. Hanggang bubong siya po, mga kababayan. Ito naman po sa San
Montalban Heights sa Rizal. Ayan po. Grabe po. Ayan o. Grabing pagbaha. Grabe. Pero tawanan pa sila, mga kababayan. 157. Ganyan kalakas, galing sa bundok daw yan. Rumaragasa sa kalsada. Ito naman po, Araneta Avenue. Ito naman po, Rojas Boulevard, mga kababayan. Courtesy ng Manila Bulletin. Aerial view. Saan yan dito? Daanan dito. Yan po. Rojas Boulevard, Manila. Rescue operation po sa Santa Mesa, Manila. Ganyan katindi. O ngayon, nasaan ang Pangulo? Yan ang laging tanong po, mga kababayan ng mga nausog. O ito yung ating Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, I have directed immediate coordination with the LGUs and the NDRMC to evacuate communities affected by Typhoon Karina, while the DSWD continues to provide food, shelter, and assistance to those in need. We will also ensure proper coordination before releasing water from dams to protect people from downstream impacts. With our SOPs in place, we are fully prepared to support and ensure the safety and well-being of everyone. Yung Pangulo mismo ang nagpipreside po ng NDRRMC meeting. Kausap niya si DILG Secretary Abalos and other disaster officials. Sabi po ng Presidential Communications Office sa kanilang release ng information na kanda ang halagang 2.88 billion pesos na standby fund, maging ang 193.67 million pesos na inilaan para sa pagdikas ng mga posibleng maapektuhan ng Typhoon Karina. Dagdag pa rito, nasa 4,467 na tauhan ng Bureau of Fire Protection at Coast Guard ang naka-standby para sa search and rescue and retrieval operations. Yan po yung announcement nila kanina. Yan po ang data, mga kababayan. Nasa evacuation centers ng mga families at yung mga tulong, mga kababayan, na pundo. Yan. Lagi pong nakanda yung ating gobyerno. O ngayon, ang tanong, nasaan si Inday? Si Inday po, sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, lumipad. Ayan po si Inday. BP Sara family fly to Germany. Yan ang report po ng Manila Bulletin. Vice President Sara Duterte Carpio flew to Germany with her family and mother early morning on Wednesday. The Vice President was seen at the Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, with their husband and their children and Mother Elizabeth Zimmerman. Kaya sabi po na nag-post, just in, Sara Duterte nakaalis na sa Philippine Area of Responsibility. Parang bagyo. Hanap kayo ng hanap sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung nasaan. Hands-on yung ating Pangulo. Sub-sub sa trabaho, mga kababayan. Si Inday, nag-resign na nga po, mga kababayan, as DepEd Secretary. Wala na rin siyang trabaho, kundi maghintay bilang designated survivor, self-appointed designated survivor. Ayon, lumipad pa, papunta doon sa bansa ng kanyang nanay. German kasi yung kanyang nanay po Magbabakasyon yata. Habang yung ating mga mamamayang Filipino naiwan dito, lumalangoy sa baha, na ang rason ng pagbaha, yung kanyang tatay, yung inapprove na mga reclamation projects po sa Manila Bay.
You see, pagkatapos itong si Jason sa ituturo niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niyang masolusyonan agad-agad in 2 years. Hindi nga nasolusyonan yung pagbaha sa Metro Manila ni Digong. 6 years siya na umupo bilang Pangulo. Tapos, gusto ninyo solusyonan in 2 years. Yung problema sa pagbaha, sabi ng mga senador, dahil sa mga reclamation projects at na-discover natin, ang mga reclamation, karamihan po, inapprove ni Digong. Yan po. Malinaw na malinaw. Most of the ongoing reclamation projects were approved during the Rodrigo Duterte administration. Itong kay President Bongbong, galing pa sa kanya. You see? Minana pa niya ng ating Pangulo. You see? Tapos ituturo ninyo, sisisiin ninyo yung ating Pangulong Bongbong, isubsob sa pagtrabaho po sa mga iniwang problema ni Digong sa ating bansa. Tulong-tulong po ang buong gobyerno. General Romel Francisco Marbil, Chief of the Philippine National Police, ordered the deployment of all available policemen and resources to help the people severely affected by typhoon. Yung mga local governments po, tulong-tulong sila. San Juan City Mayor Francis Zamora reported that the city government had already rescued 118 San Juaneño families or 559 individuals from being trapped in their homes due to the flooding. Tinang naman ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hands-on, sub-sub sa trabaho po. Breaking. Metro Manila Council and the Department of Interior and Local Government declared Metro Manila under state of calamity. DILG Secretary Benhur Abalos announced Marcos, state of calamity and NCR prerogative of the local executives. PBBM warned communities prior to releasing water from dams. Yung mga areas na abutan, aabisuhan na lang o napadalhan natin para mag-evacuate. That's what we need to do, sabi ng ating Pangulo. Iwasan natin yon. Kulang yung pagsasabihan lang natin. Kailangang magpadala tayo ng sasakyan para sa evacuation. Madalas sa pinakang malapit na evacuation center, o pwedeng gamitin na evacuation center. Yan yung ating Pangulo, hands-on po. Buti pa nga po si Leni Robredo, kahit wala nang plano na tumakbo sa national position, umaksyon po. Yan siya. Kaya sabi dito sa report ng Impact Leadership, spot the difference. Vice President Sara Duterte reportedly flew to Germany with her family and mother early Wednesday, July 24, while areas in Luzon are currently experiencing heavy flooding as Typhoon Karina continues to intensify while heading towards Taiwan. Meanwhile, former Vice President Leni Robredo in a Facebook post stated that Angat Buhay is actively collaborating with some of their partners to support rescue operations in the National Capital Region. Robredo mentioned that they are directly coordinating with various local government units to report immediate rescue needs in their areas. Robredo also noted that Angat Bayanihan volunteers are in touch in the following areas to start immediate relief operations: Quezon City, Pasay City, Bataan, Rizal, Antipolo City, Malabon City, Novaliches, Bulacan, Marikina City, Olongapo City, and Manila City. She encouraged everyone to unite once again in Bayanihan and strive to address the urgent needs of those affected by Typhoon Karina. Ayan po. Tapos si Indayo, nakatalukbong pa, saka naka-face mask para siguro hindi masyado mahalata. Nakilala pa rin mga kababayan, may nagpicture sa kanya, pumuslit papuntang Germany. Pagkatapos, ganun yung ipopost po ni Jason sa bagay, yung consultation fee niya, galing po sa SMNI, tropa ng nausog, 1 million. Ito yung post na Impact Leadership na isa pa. Nasaan ang Vice Presidente sa kasagsagan ng bagyo? Ayan po.
July 24, 2024, Vice President Sara Duterte flew to Germany early morning in the middle of Typhoon Karina. On December 17, 2021, Vice President Leni Robredo flew to Bohol to assess how her office can assist areas affected by Typhoon Odette. Yan ang pagkakaiba, mga kababayan, ng dalawa. Palibasa, designated survivor. Designated survivor, Sara, family flight to Germany as Karina intensifies. O, ano kayo ngayon nausog? Yung amo ninyo ang dapat na sisihin dito po sa grabing pagbaha sa Metro Manila kasi siya yung nag-approve ng napakaraming reclamation projects diyan sa Manila Bay. Last year pa po nag-warning yung mga experts. Manila Bay reclamation could impact fishing, flooding, sabi po ng isang eksperto. According to Dr. Eugene Herrera of the University of the Philippines National Hydraulic Research Center, 20,000 hectare reclamation projects will affect the water flow in Manila Bay, impacting the salinity level in the shallow part of the waters. Yung shallow areas of bays are breeding grounds for aquatic flora and fauna that depend on some salinity level, so may ganong environmental effects, sabi po niya. He also warned of possible floods as the construction projects will stop the flow of water from Manila Bay to the nearby rivers and watersheds. Isang timba ng tubig isang araw siya itatapon will not cause impact, pero isang timba ng tubig in 2 seconds maiipon ng tubig. Saan mo siya tinapon? President Ferdinand Marcos Jr. earlier said all reclamation projects in Manila Bay are suspended. Yung 22 reclamation projects pong sinuspend ng ating Pangulo, lahat ang nag-approve si Digong. Yan ba? Napakalinaw. Di ba? Ano kayo ngayon? Tamimi kayo. Siyempre, hanap kayo ng ibang rason. Kayo yung may kagagawan ng mga problema dito sa ating bansa na imbis tumulong kayo sa panahon ng ganitong calamity, nandun pa rin kayo sa black propaganda. Kailangan man palampasin natin, mga kababayan, yung kasinungalingan nila. Malinaw na malinaw po sa data. Di ba? Mga kababayan, malinaw na malinaw. Sila ni Arroyo ang may pinakang malaking pinakamaraming inapprove. Siya yung matindi. You see, mula kay Ramos. Sabi diyan, more projects got the green light under Duterte. Ayan man lang po, mga kababayan. Ingat na lang yung ating mga kababayan sa Metro Manila. Tulong-tulong na lang po sa pag-recover dito po sa tumama sa ating baha. And I think yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sa nangyaring ito, magkakaroon siya ng major policy change. Siyempre, magsasagawa siya ng inspection, aerial inspection, actual inspection dito sa mga flooded areas. Right now, nasa command conference siya palagi. Kausap yung mga disaster officials kasi nasa kasagsagan pa tayo ng pagbabaha, yung rescue operations muna at pamimigay ng tulong. Di ba? Next time, sa rehabilitation, then solusyon doon sa problema ng matinding pagbabaha sa Metro Manila na ang rason, mga kababayan, yung previous administration. Tama pa? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.